Ang kamote po ay parte ng kinakain ko sa araw-araw. Subukan nyo po itong murang ulam na ginawa ko at baka pwede nyo pong isalit sa mga araw na medyo tagilid ang budget nyo. May mga malinis na buto-buto po ako dito galing sa lechon manok na gagawin kong pampalasa sa sabaw. Lalagyan ko po ng konting toyo para magkalasa na. Ipiprito po natin yan hanggang sa matusta. 2 minuto, hahalu-haluin nyo. Tapos po ilagyan natin ng 2 tasang tubig. Kung gusto nyo talagang mas malasa, lagyan pa natin ito, isang Knorr chicken cube. Takpan po natin at hayaan natin kumulo. Ngayon, kumukulo na po. Tatanggalin ko na yung buto at sasalain natin ha. Para po, syempre hindi natin ito lalagay sa ulam natin at pinagbutuhan na to. Discarding nyo na yun kung gusto nyo isama. Pero hindi ko na po isasama. Ito pong mga butong ganiri may mga nagsasabi po na ipakakain sa aso. Matatalas po ang buto ng manok, mga kaibigan. Ayaw nyo ipakain yun sa mga aso nyong mahal na mahal yun at mabubutas po ang bituka nun. Alam nyo, ito pong ulam na ibinahagi ko sa inyo ngayon, hindi ko po inaasahang magiging ganito kasarap nito Kadalasan kapag ka po ako hindi nag-iisip, kuha lang ako ng kuha ng mga rekado sa refrigerator at sa pantry pinagsama-sama ko, nung matapos masarap pala. Kapag mabango na po yung ating luya, bawang at sibuyas, ilagay na po natin tong isang maliit na kamote. Ganda ng kulay. Imbis na karot kamuti na lamang. Para mura-mura ng konti. Masustansya din naman yan Isama na po natin tong ating piniritong tokwa. At nang mabuhay-buhay ng konti, nasa refrigerator matigas na So iniwa ko lang po ng malalaki. Ito't kasama na ng ating kamote. Unahin po muna natin tong ating fishball at saka yung kaprasong kikiam. Siya, halo. Lagay ko na po itong ating kaldo. Yung ating pinagpakuluan ng buto. Hindi ba? Napakinabangan. Nandun ang lasa Pinrito-prito nyo lang ng konti at nang talagang lumabas yung prito ng manok at may konting toyo lang Yan. Sinala natin at napakinabangan. Kaya dapat hindi magtatapon-tapon. Takpan na po natin at hayaan natin kumulo sandali. Ngayon kumukulo na po. Patisan na natin at hindi ko pala napapatisan yan Isang kutsara po. Pamintang durog. Tsaka ako na po ilalagay itong ating mais. Itong mais po na ginagamit ko din sa banda ko sa Amerika, madali pong maluto ito, malambot at matamis. Pero kung gagamitin niyo po yung ating mais sa Pilipinas, ilalagay niyo po dun sa umpisa ng pagluluto natin dahil matagal po yun lumambot, matagal maluto. May mga nagko-comment po kasi na bakit inihuhuli ko yung mais Ganun po ang istorya ng mais din sa Amerika. Lagyan na po natin ng binating itlog at nang maging mas malasa. 2 itlog po yan na binati ko lamang. At sibuyas na mura. Yan. Ako po may tanim na sibuyas na mura din sa aking balkonahe. Kaya ako hindi na po bumibili. Hinihiwa-hiwa ko lang Tignan nyo, may nasama pang hindi nahiwa. Pasensya na po. Sige, halo. Tignan nyo Dahil dun sa itlog, naging mas malasa at naging mas matingkad ang kulay, lumapot pa sa sabaw. Itong mga ganitong ulam po talaga ako'y nag-i-enjoy na lutuin at kainin. Bukod po sa masustansya, ang mga ingredients naman na hinalo ko katulad po ng kamote at mais mura-mura lang. May konting tokwa, may konting kikiam o kaya fishball, ayos na po yan. Yung ilan po yung nagsasabing hindi ko raw po kinakain yung niluluto ko. Ayan, patunay po. Sarap na sarap ako kahit nga po walang kanin Ayos na ayos. Magustuhan niyo po sana. Hanggang sa susunod.